Flight data recorder mula sa bumagsak na FA-50 na recover na ayon sa Philippine Air Force. Dalawang piloto nito na nasawi, nakatakdang gawaran ng parangal. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Mag-aanim na taon nang nasa serbisyo sa Philippine Air Force ang 29 anyos na si First Lieutenant A.J. Dadulya. Isa si Dadulya sa mga pilotong nasawi sa nag-crash na FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Nakatakdasan ng ikasal sa susunod na linggo si Dadulya sa kanyang piloto rin na fiancé at isa ito sa pinaghahandaan base sa huli niyang pakikipag-usap sa nakatatandang kapatid. I think that was Saturday. Nagtatanong siya kung bibilhan ba namin ng wheelchair yung papa namin para mabilis yung pag-transport sa susunod na linggo para sa kanyang kasal. Pagkatapos ng kasal, gusto niyo munang mag-spend ng ilang mga araw o siguro linggo kasama yung mapapangasawa niya po. Tubong Bukidnon si Dadulya kung saan nangyari ang aksidente sa gitna ng tactical night operations laban sa mga miyembro ng New People's Army. Nakakalungkot nga po na malaman na dito pa talaga nangyari yun sa kanya. Although medyo malayo nga po siya sa amin kasi yung pinangyarihan ng aksidente nasa southern part ng Bukidnon, kami nasa northern part, malapit ng Cagayan de Oro. So medyo nakakalungkot nga po talaga. Si AJ ay nakapag-uwis ng kanyang buhay para sa bayan. Sa ganun po ay mas medyo kaunti ang aming pakiramdam. Kasama ni Dadulya sa bumagsak na FA-50, si Major Jude Salangoy. Ipinagluluksa ng buong Armed Forces of the Philippines ang pagkasawi ng dalawang piloto. Lahat ng aspeto sa investigasyon ay sisiyasatin, kabilang ang mechanical at human factor. Na-recover na rin ang flight data recorder mula sa bumagsak na FA-50. What we're going to find there, the usual, the data, flight data, all the flight data, the altitude, their airspeed, all the other things. We can assure you that our pilots are very proficient and competent pilots. They've been flying this aircraft for several years. They are well trained for day and night operations, and we honor them for their service and heroism. Grounded pa rin ang 11 pang FA-50 jet ng PAF habang gumugulong ang investigasyon. Magiging batayan din ito sa proposal ng PAF na bumili ng karagdagan na 12 FA-50 sa South Korea. It's too early to tell, and so far the FA-50 has had a very good track record in its service. So I don't think it will be an issue, although I don't want to jump the gun on any decision that will be taken by the DND or the AFP. Tuloy-tuloy naman ang pagtugis ng AFP laban sa mga nakaengkwentrong miyembro ng NPA kung saan nagbigay ng air support ang bumagsak na FA-50. Grupo ito na malakihan yung numbers and we have major personalities that are involved. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.